Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay tuturuan ko kayo ng technique po para mapahaba ang inyong English na mensahe. Kasi meron pong pagkakataon na kailangan dalawang ideya ang inyong ibigay para lamang makumpleto yung ideya na gusto nyong ibigay sa inyong kausap na Amerikano. Para kayo po ay maunawaan niya ng lubusan. Di ba po ba? So, kung aaralin nyo itong lesson na ito, malaking bagay kasi matututo po kayo na mag-combine o magsama ng mga ideya para makumpleto yung ibibigay nyong ideya sa inyong kausap. Okay? Kaya sana po tapusin nyo ito para humusay po agad kayo. At saka ituturo ko rin po sa inyo dito yung mga salita na panlito po sa nakakarami. Okay? Na padadaliin po natin. Kasi nga po, ito pong mga aralin natin ay ginagawa ko para sa mga baguhan sa English para makahabol po agad sila. Okay? So, umpisahan na po agad natin. So, ito po yung unang ideya na gusto nating ibigay. Kaya ko iyon gawin dati. Ulitin ko. Kaya ko iyon gawin dati. Yan yung unang ideya. Pero gusto kong sundan o samahan pa ng isa pang ideya para makumpleto lang yung gusto kong ibigay na mensahe sa aking kausap na Amerikano. At ito yon yung pangalawang ideya. Pero ngayon, di ko na kaya. Pero ngayon, di ko na kaya. Okay? So kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang ideya na pinagsama na ibibigay natin sa ating kausap na Amerikano. Okay? So para may translate po ng tama yan, tutok po muna tayo doon sa unang ideya. At ito po yon yung kaya ko iyon gawin dati. So ang una nyong itra-translate dyan ay yung pinag-uusapan o subject na tinatawag sa English. At ang pinag-uusapan po natin ay nandito sa pinakataas. Itong ko hanggang dito kay Bon. At saka, syempre, ang ating napili ay itong ko, edi ay ang gamitin nyo. Okay? Sumunod po dyan, pagkatapos ng subject o pinag-uusapan, ang kailangan yung isunod po ay yung verb na tinatawag. At dalawa po ang verb po natin dito. Itong kaya at saka itong gawin. Yan po ay verb ang tawag o action. Okay? So, meron tayong dalawang aksyon. Yung isang aksyon ay, ang ginagawa niya ay para tulungan yung isa pang aksyon. O ang ibig ko lang sabihin, katulong siya ng isa pang verb. So, ang katulong dyan ay itong kaya, na ang kanyang function o gamit ay para mabigyan ng ideya yung tutulungan niyang verb o action na gawin o do. Tutulungan nitong code itong do para bigyan ng ideya itong do. Na sinasabi ng code na kaya gawin. So nagkakaroon tayo ng ideya sa salitang gawin dito sa ating mensahe na kaya pala gawin. Yun po yun. So yung kaya, could, yung gawin, do. Ang tawag po dito naman sa do ay main verb. Yan yung mismong iniakto ng ating pinag-uusapan dati. Okay? Yang gawin o do. Na dapat po ay magkasunod sila. Okay? Yan ang batas. Magkasunod sila. Kaya itong kaya, pagka-translate ko ng could, ita-translate ko itong gawin na bilang do. Okay? Yun po yun. So, subject plus verb. Yung verb po natin dito ay, kung tutusin, ay dalawa, di ba? Pero sa mga pattern po, kung kayo nag-aaral ng sentence pattern, isa lang yan. Sa totoo lang. Pero para sa akin, gawin nyo ng dalawa para hindi na kayo malito. May dalawang verb dyan. Okay? O kung magaling na talaga kayo, edi isang verb lang. Kasi
unity sila eh. Okay, magkasama sila na nagtutulungan. So, kayo na lang pong bahala, okay? Kung isang verb o dalawang verb ang gagawin yung pattern. Basta subject plus verb. Okay? Tapos, ang pwede nyong isunod sa verb ay yung tinatawag na object. At ang object po ay kinukumpleto yung ideya ng gawin. Yung kaya, tagadagdag ng ideya. Pero yung object, siya yung kukumpleto ng ideya ng ating gawin. Anong gagawin? Pag sinagot mo yon, iyon. E di yung iyon, yun yung talagang kumukumpleto sa ideya ng gawin. Okay? Tapos, baka malimutan ko, yung could po ay ibig sabihin niyan ay kaya dati. Ha? Sa Tagalog, kaya dati. Tandaan nyo na. Ha? So, I could do it. Kaya ko iyon gawin dati. So, ngayon, alam nyo na kung paano natin na-translate sa English itong unang ideya natin. Okay? Yung kaya dati, could. Yung do, gawin. Yung it, iyon. Ngayon po, para may connecta po natin yung unang ideya sa pangalawang ideya, kasi ito po talagang pangalawang ideya. Itong di ko na kaya. Para may connecta po natin yan, gumamit po ako ng tinatawag na conjunction. At ang conjunction na ginamit ko po ay itong pero o but. Pero may batas po, sa paggamit po ng conjunction, dapat gagamit ka ng comma. Ito, comma. Yung nakikita nyo. Comma. Tapos saka pa yung but. Okay? So, yan yung dahilan para may connect ako yung magka-opposite. O ang ibig ko sabihin ay magka-baliktad na ideya. Kasi itong unang ideya ay positibo. Kaya gawin. Yung pangalawang ideya kasi negatibo, di na kayang gawin. So, para mai-connecta nyo yung dalawang ideya na positive, negative, pwede nyong pag-connectahin yan o pagsamahin gamit ang conjunction na pero o but. Okay? Ngayon, para masabi naman po natin na yung pangalawang ideya ay pang ngayon, na ngayon ay di na kaya gawin, yung naturang gawain, gumamit ako ng ngayon na salita o now, na pwede nyong isunod pagkatapos ng pero. Yan ang mga dapat yung tandaan. At ang tawag naman po dyan ay adverb. Okay? At ang adverb po ay ang kanyang binibigyan ng ideya dyan ay itong salitang can't o di kaya. Okay? Di kaya. Itong can't, yan yung binibigyan ng ideya ng salitang ngayon. Ibig sabihin, di kaya ngayon. Okay? Yan ang tulong ng adverb. Na ang adverb po kasi ay pwedeng ipangdagdag ideya sa verb. At ang can't po ay verb po yan. Itong di kaya. Okay? Tapos, pwede na po natin isunod ang subject po sa pangalawang ideya. At ang subject po natin dito ay ito. Itong ko, mo, namin, natin hanggang dito sa nya. Okay? So, ito po yung subject natin sa pangalawang ideya. So, ang ginamit ko ay, kasi ang pinag-uusapan po natin sa unang ideya ay ako. So, syempre, yung pangalawang ideya na aking gagamitin po dito ay ako pa rin. Okay? Kasi ako nga po yung pinag-uusapan. So, yung ko ay, yan ang gagamitin ko. Tapos, ang isusunod po natin sa subject na ay verb. At yan po ay yung can't, yung di kaya. So, pag in-English nyo po yan, ay can't. Okay? So, itong di ko na kaya ay kapag in English ay
I can't. Okay? Kung mapapansin nyo, bakit, sir, tinanggal nyo na yung salitang do it? Nasaan na ba yung do it? Ito. Ba't tinanggal nyo na po yan do it? Di ba dapat sa may do it din yan? Para kompleto ang ideya. Ito po ang paliwanag ko dyan. Meron po kasing tinatawag na redundancy sa English. Na ang ibig sabihin ng redundancy ay error yun. Na ang ibig sabihin ay nasabi mo na, sasabihin mo pa uli. Paulit-ulit ka na. Pag ganun, pag ang naging dating mo ay paulit-ulit ka na, error na yun sa English. Mali na yun. Kaya, hindi ko na isinama yung do it. Kasi, meron din pong batas sa English na ginagamitan ng tinatawag na ellipsis. Yung ellipsis po ay yan yung paraan para magtanggal ka ng salita. Para hindi ka na paulit-ulit. Kasi, maski tanggalin mo yung salitang iyon, maunawaan ka pa rin ng eksaktong-eksakto ng iyong kausap. Yun yung ellipsis na dapat nyo rin mapag-aralan at ibinibigay ko na rin sa inyo ngayon. Kaya hanggang dito lang tayo sa can't. Yung do it, tinanggal na gamit ang ellipsis para hindi na po tayo magkaroon ng tinatawag na redundancy o paulit-ulit na tinuturing na mali po sa batas ng English. Kaya hanggang dyan lang sa can't. Kasi kung mapapansin nyo, unawang-unawa nyo naman pag sinabi kong di ko na kaya, unawang-unawa nyo naman po yun. Diba? So, yan ang dahilan. Kaya hanggang kaya lang. Hanggang can't lang. Okay? So, pag pinagsama-sama natin ay, pag naka-English ay, I could do it, but now I can't. I could do it, but now I can't. So, ito yung resulta. I could do it, but now I can't. Kaya ko iyon dati, pero ngayon, di ko na kaya. Yan. Okay? So, nakabuo na po tayo ng English na mensahe na may dalawang ideya. Napahaba po natin. Gamit itong ating pattern na ito. Kaya, itong comma, wag nyo lilimutan kasi pag pina-check nyo na sa teacher nyo, magkakamali kayo pag hindi nyo yan nilagyan ng comma yung conjunction nyo na but. Kasi nasa batas po yan. Okay? So, sana makikitry din po yung iba pang subject natin para mas gumaling kayo. Okay? Itong bon, ang pwede nyo gamitin sa pangalawang ideya ay itong salitang niya. Na yung niya kapag lalaki, he. Yan, pwede mong tukuyin dyan si Bon. Pero kung ginawa mo yung Maria, siya ang gamitin nyo para sa niya. Okay? Pag itong nila ang ginamit nyo, nila rin po dito sa baba. Pag itong natin din. Okay? So, ganyan lang po yung technique dito sa ating pattern na ito. Kaya naman po sana, pag-aralan nyo ng maigi kasi kitang-kita nyo naman, ito po ay gamit na gamit, di ba? At saka meron pa kayong maraming natutunan dito sa ating lesson na ito. Sana maiki-share naman din po sa iba para dumami-dami naman po tayo, makatulong din kayo sa iba. And syempre, makatulong po kayo dito sa ating page para ganahan naman po ako sa paggawa ng mga English na lesson na makakatulong po agad sa inyo. Okay? Kasi mas kinaganahan ako pag marami. Pag konti po kasi medyo nawawalan ako ng, alam nyo na, ng energy. Kaya sana, supportahan nyo itong ating page. Okay po? So, maiki-practice po para humusay po agad kayo sa English.